So guys, yan o. Dali, nag-ano lang ako ng Wow. bigla gustong lubatin yung mic ko guys. Uy, baka naman, tara na. May gagawin kami. Hindi ko sasabihin kung ano yung gagawin ni Banat Bay. Basta abangan nyo na lang ang kaganapan. So nandito kami ngayon sa taas. Dito kami sa taas. Medyo pahinga-pahinga. Wala namang nanggugulong mga pulis. Pero baka mamayang madaling araw abutin na naman si Torre na mukhang gulong. Bulabugin na naman yung kay OJC, yung mga member dito. Alam naman natin kanina na merong nangyaring medyo diskusyonan na ayaw papasukin si Attorney Torion sa mga property ng kay OJC, no? Ayaw siya papasukin ng mga pulis. So kinamkam na talaga ng kapulisan ni Abalos, ni Marbil, ni Torre, ni Marcos Jr. Bangag yung kay OJC. So ngayon, kami sasabihin natin si Banat Bay sa kanila. So abangan natin. So yan, oh, yeah. Bababa na kami. Kasama ang buong Banateros. may signal kaya dun sa baba. Yun lang. Yung ano? Signal. Meron, abot yan dun. Yung wifi? Oo. Oo, abot yan dun. Oo. Check. Check, mic check. King. No, medyo madilim. Wow. Okay. Alright. That would be Okay ba yung mic natin? We will be waiting for the recommendations from the regional office, Your Honor. But as tomorrow morning, Alright. or 5 o'clock, 3 days later, perhaps, Your Honor, after the September 10 meeting of the Commission and Right. we may have decided on a certain matter. That will be 1 week from today. Yes, And we're expecting that there are a lot more violations will happen. Am I correct? yes, Your Honor. Okay. Kuya, A while ago, red tagging at muna natin. was mentioned, Mr. Chair. Magkasalita. Yes, Your Honor. In the phrase red tagging, who is red? What is red? Baba. Ang baba. Red pertains to the... Hello. Check. Yo. Hello. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po pala si Banat Bay. Nandito po tayo upang kausapin ang ating mga kapulisan na nandito. Ako po ay magpapakilala lamang, ganun din ang aking mga kasamahan. Maaaring nagtataka kayo kung bakit po kami nandito. Kami po ang mga vloggers at the same time anchor po ng SMNI na tawag po sa amin ay Banateros. Kasama ko po si Jay. Yung iba natutulog at yung iba nagpapahinga. Nandito po ako para kausapin ang ating mga kapulisan. Dahil una sa lahat, nauunawaan po namin kung bakit po kayo naandito. At ang pangalan ko po pala ay si Banat Bay. Nandito po kami sumusuporta sa KOJC kahit hindi po kami membro ng KOJC. Maraming nagtataka sa inyo kung anong ginagawa ng mga vloggers dito. Hindi po kami membro ng KOJC pero naniniwala po kami sa pinaglalaban po nating mga kapatid na taga KOJC. Meron po akong ikikwento sa inyo at aaminin ko po sa harap nyo ngayong araw na ito. Nung unang panahon, binabanatan ko po ang KOJC at si Pastor Kibuloy. Dahil tinawag ko pa po silang mga kulto. Maaaring iba sa inyo, mga kapulisan, ganyan din ang tingin ninyo sa kanila dahil minsan inaaway nyo na sila, biglang mag-hallelujah, biglang magaganon, di ba? Parang nakakagulat, parang nakakainis. Ano ba to? Niloloko ba kami nito? Minsan magagalit sa amin, minsan biglang pupuri sa Diyos. Hindi nyo naintindihan. Maaari, dahil ako din po. Kaya nga po sila tinawag na kulto dahil magkaiba po kami ng paniniwala. Ito po, aaminin ko na po sa inyo lahat. Hindi po ako Catholic, hindi po ako INC, I'm a full gospel na naniniwala sa Panginoon. Pero iba rin ang doktrina ni Pastor Kibuloy at ng KOJC.
minsan po talaga, minsan di ba pag hindi na tayo pareho ng paniniwala, ang tingin natin kulto na kaagad. Di ba ho, may ganun tayong klaseng pag-uugali. Kahit ako, aminado ko, ganun din ang naramdaman ko nung una. Nanonood po ako sa debate nung palang bata ako. Pinapanood ko na yung mga kadebate ni Pastor Kibuloy at iba pang mga relihiyon. At yun ang conclusion ko. Bakit ganito ito mga to? Iba-iba ang doktrina. Hanggang nung binabanata ko sila, inimbitahan po ako one time dito, nung March, ni Pastor Kibuloy. At dito kami nag-meet. At alam nyo, nagulat ako dahil ang sabi niya sa akin, unang-unang pagkikita namin at huling pagkikita namin, sabi niya, gusto kita dahil binabanatan mo kami at iba ang iyong pananaw. Alam niyo, nagulat po ako doon. Ang akala ko, actually, medyo hesitant ako eh. Ako po yung maka-Duterte, pero hindi ako maka-KOJC. Kaya nga ako binabanatan ko sila eh. Hesitant po ako noon na pumunta dito. Baka mamaya pagpunta ko dito, hindi na ako makalabas. So, nagpunta ako dito at tinanggap po ako ni Pastor Kibuloy. At sinabi niya, kung ano yung sa tingin mo tama, ipagpatuloy mo lang. Kung ano yung sa tingin mo, wala siyang sinabi sa akin, Banat Baya, kampi na tayo. O Banat Baya, huwag mo na kaming babanatan. Wala siyang sinabi sa akin ganun. Ang sinabi niya, kung ano yung katotohanan, i-ano mo lang. Pero pakinggan mo naman ako. So ito, pinresinta niya sa amin ang lahat ng ebidensya. Hindi ko po sinasabi sa inyo, mga kapulisan, na malinis si Pastor Kibuloy o walang kasalanan. Korte po ang magsasabi niyan. Sinasabi ng mga taga-KOJC, wala pong kasalanan. Naintindihan ko din po yun. Naintindihan ko din po kayong kapulisan dahil kayo naman po ay sumusunod lamang din po sa inyong authority. Marami po akong naging kaibigang mga opisyal nung panahon ni Pangulong Duterte. At alam nyo, nung unang araw na nilusob ito, nung I think last 2 weeks, last 11 days, ang dami mo nag-text sa akin na mga kaibigan nating pulis na nasa serbisyo. Mga opisyal po ito at kahit yung mga tropa namin na mga master sergeant, mga corporal, tinatanong nila bakit ganun. Hindi na tama ang sabi nila sa amin. Sa akin particular. Sabi ko, wala tayong magagawa. Utos lang yan. At yun ang alamin alam. Kayo po, sigurado ako, sa tagal-tagal nyo na pong naandi dito, nare-realize nyo na may mali na. Nare-realize nyo na itong pinalalabas sa media ng mga masasamang tao ay hindi pala masama. Paano ko napatunayan yon? Marami na po sa inyo ang lumapit sa akin at yan ang sinasabi. Alam naman namin mabait sila eh. Alam naman namin wala kayong ginagawa eh. Pero wala kaming choice kasi yan ang utos ng boss namin. Naiintindihan po nila kayo. Itong mga kapatid natin na taga-KOJC, ulitin ko hindi ko sila kasama. Hindi ko sila karehiyon. Magkaiba ko kami ng religion. Hindi rin po ako Bisaya, ako po Ilocano. Ano ibig ko lang sabihin? Nandito po tayo upang magsama-sama at naintindihan natin ang bawat isa. Kaya nga po, eto, di ba, naririnig niyo po yung inyong boss na si General Torre, di ba? Naririnig niyo po. Pilit na kayong kinukumbinsi na sinusuportahan niya kayo. Pilit na kayong kinukumbinsi na ito ay para sa bayan. Simple lamang po ito. Alam niyo po yan, mga kapatid na pulis. Pag ang korte nag-order, dapat sundin. Kaya nga ho kayo tagapagpatupad ng batas. Pero yung TPO ay hindi ho nasusunod. Bakit po? Nakasulat po doon, all barriers. Pag sinabing all, hindi ibig sabihin 90%, hindi 95%, o hindi all. And yet, kita naman po natin, may barrier po kayo. Tanong, winasak po ba ng mga taga-KOJC yung barrier nyo? Kahit utos ng korte na dapat bawal yan? Hindi. Bakit? Naiintindihan nila kayo. Naiintindihan namin kayo na kayo'y sumusunod lang at hindi po kami mga violenteng tao. Sigurado ako by this time, alam nyo na po na ang mga taga-KOJC ay hindi violenteng tao. Isa lamang po ang kahilingan natin sa isa't isa. Sabi nga nung isang pulis na lumapit sa akin, antayin na lang natin, matatapos din to.
Tama po, matatapos din po ito. At sana pagtapos, magkita-kita tayo sa labas at tayo naman ay mag-usap na bilang tao, bilang tatay, bilang magkuya. Mahal po namin kayo. Yan lamang po ang lagi niyong tatandaan. Wala pong gustong manakit sa inyo. Wala pong gustong kumalipusta sa inyo. Kung meron mang lumalaban at sinasabi kang pulis ganito, hindi po tinutukoy kayo. Ang tinutukoy po ay yung inyong boss. Na alam naman natin, mga kapatid naming pulis, meron lang politikang motibo. Ulitin ko po mga kababayan nating pulis na nakikinig po dyan. Mahal po kayo ng mga taga KOJC kahit minsan nasasaktan na po sila. Kasi ganito lang po kasimple yan mga kapatid Sila po, meron silang paniniwala. At ang paniniwala na yan, iyang katedral na yan na isang sacred place na hindi dapat ginaganyan. Kung kayo po yun, di ba? Meron kayong mga kanya-kanyang simbahan. Alam ko po, may kanya-kanya kayong paniniwala. Kung bastusin ng iba to, masasaktan kayo, di ba? Ganun din sila. Nasasaktan din po sila. Tao din po sila na nasasaktan. And yet, iniintindi nila na kayo po ay sumusunod lamang sa utos ng nakakataas. Paulit-ulit lamang po namin sinasabi. Alam ko po, marami sa inyo nare-realize nyo na ang babait pala talaga ng taga KOJC. Sigurado ako dyan. Kasi ang dami na sa inyo kumausap sa akin ng patago. Ayaw pa nga nilang maglabas ng picture kahit nagpapapicture sila Kasi nga naiintindihan ninyo na baka pagalitan kayo. Pag kinausap nyo kami, napapagalitan kayo. Pag nagpa-picture, napapagalitan kayo. Naintindihan po namin yan. So sana lang po mga kababayan, ako hiling ko lamang po, bilang hindi taga KOJC bilang isang tao, isang vlogger, isang mamamayan ng Pilipinas, sana tumagal pa ito ng mapayapa. Sana lamang po wala ho tayong mangyaring sakitan. Pwede naman yun po, kunwari inutusan kayo, oy paalisin niyo yan ganito. Huwag niyo na po saktan. Kausapin niyo lang. Sir, kapatid, usog na lang tayo. Susunod yan. Maniwala ko kayo sa akin. Susunod do sila dahil mababait po yan. Kaya nga kanina, di ba, minsan nagkakaroon ng kumusyon. Pero pinakikiusapan nyo naman Sumusunod naman po sila. Di ba ho? Kasi nga sa kanila, wala naman ho silang tinatago dito. Ito lang mga kapatid. March pa lang, nung nagpunta po kami dito ng Banateros at nakilala ko si Pastor Kibuloy, sinabi niya na po sa amin na lulusubin sila. Kung kayo po si Pastor Kibuloy, alam mo lulusubin ka na, magtatago ka pa ba dito? Hindi na, di ba? Kasi alam mo na lulusubin ka So hindi na sila magtatago dito kung sakasakali. At kami po, pabalik-balik dito, bago niya po inikot itong KOJC, inikot na po namin. Tiningnan na namin. At wala po talaga dito si Pastor Kibuloy. Ulitin ko po hindi po kami membro nito. At ang mga vloggers po ay independent. Pero bakit po kami naniniwala? Kasi nakita na po namin lahat ito. Kaya nga kami ngayon sumusuporta sa kanila dahil tinanggap po nila kami. At the same time, nakita po namin yung ebidensya na wala po talaga. Kaya mga kapatid kong kapulisan dyan, nakikinig sa amin, huwag po tayo sanang gumawa ng hakbang na hindi maganda na iuutos sa atin ng ating mga boss. Yun lang naman po ang pakiusap namin. Hindi naman namin sinasabi na, oy, masamang tao kayo, huwag nyo kaming pigilan. Hindi. Hawak nyo na nga po itong gate Di ba po, kita-kita nyo naman, malaya kayong lumalabas-pasok. May baril po kayong lumalabas-pasok dito. Lahat o nilalabas-pasok nyo na ho dito. Walang pumipigil sa inyo. Walang nananakit sa inyo. Welcome pa po kayo. Pinapakain pa po kayo minsan. Although yung iba, naiilang pag pinapakain. Sana po, again kung kayo man po pakainin, huwag kayo mag-alala. Sabihan nyo lang yung nagpakain sa inyo, i-request nyo lang. O wag na mag-picture. O wag na mag-video. Kami po na nandito ay tutulong sa inyo. Kami po mga nandito ay naiintindihan po kayo. At nandito po kami personal na natutulog dito sa KOJC dahil po naniniwala kami sa pinaglalaban ng KOJC. Kayo po na nakakaranas dito, natutulog din po kayo dito.
Anong tanong po? Asan po ang inyong mga boss? Nagpa-party, nakahiga sa masarap nilang tulugan, habang kayo po ang nagpapakahirap dito. Alam ko may puso at may damdamin kayo. Kayo ay mga tatay, mga nanay, na mayroong pamilyang gusto nyo nang uwian. Yung iba sa inyo, binaha pa ho yung inyong mga kamag-anak, mga mahal sa buhay. Gusto na namin kayo umuwi. Yan ang hinihingi namin sa korte. Pero wala tayong magawa dahil politika nga po ito. Kaya nga tandaan nyo ho, ito mga kababayan nating pulis, kayo po, after ng Bongbong Marcos administration, mananatili kayo pulis. Yung mga boss ninyo, magre-retire na. Yung mga amo nila na mga politiko at maging ang presidente matatapos na ng 2028. Kayo ang maiiwan. Kaya ang payo lang namin sa inyo, wag ho tayong gagawa ng illegal. Wag ho tayong sumunod sa illegal na utos. Alam niyo po yan, sinumpaan niyo yan, ang lahat ng ipapatupad ninyo illegal lamang. Kasi po, pag kayo po ay nakuhanan ng video, kayo po ay na-picturean na may ginagawang hindi tama, ano mangyayari sa inyo? Masasama po kayo sa kaso at hindi po kayo kayang iligtas ng mga boss ninyong mawawala na sa posisyon. Tandaan niyo yan. Karanasan po namin yan na pag nawala na sa posisyon yung mga kaibigan, eto Abe, sasabihin po ako sa inyo, 4 na po ang kaso ko ngayon sa panahon na ito. Yung mga boss na nawala na sa posisyon, wala na ho sila magagawa. Hindi na nila ako matulungan. Nasa sarili ko na po yun kung paano ko tutulungan ang sarili ko. Kayo po mga pulis, alam ko pag kayo nakasuhan, yari po ang inyong mga pensyon, masususpindi po kayo. Hindi kayo kayang iligtas ng mga boss ninyo. Dahil sila magre-retire na. Kayo maiiwan pa. Kaya sana mga kababayan nating pulis, huwag ho kayong gagawa ng illegal. Huwag ho kayong sumunod sa mga illegal na utos. So yun lamang po ang aking gustong ibigay sa inyong payo. At sana naman po, ang mga kababayan nating pulis, sana sa puso ninyo, isa lang ang kahilingan ko. Huwag na ho kayong magtanong sa amin. Huwag na ho kayong magtanong kahit sa sino man. Alam ko naniniwala kayo sa Panginoon. Manalangin lang kayo. Tanong nyo sa Panginoon, Lord, tama pa ba itong ginagawa namin? Lord, kami po ba ay nagmamahal pa sa kapwa? May hustisya pa po ba ito? Tama pa po ba ito? Tanong nyo sa Panginoon. Kanya-kanya po tayong paniniwala. Itanong nyo kung tama pa po. At kung ang sabi ng Panginoon, sige, tuloy nyo lang yan. Sige po, wala akong problema. Yun lang ang aking gustong sabihin sa inyo. Maraming salamat po. Ako po pala si Banat Bay. At ito po yung aking kasama na si Jay Ibarra at saka si Brothers Travelers si Dan Chan. Minsan itong kapatid natin si Dan Chan medyo napapasigaw ho ito ha. Pero again, hindi po kayo ang sinisigawan niya. Yung mga boss lamang po ninyo na minsan pag nag-utos medyo alanganin na. Diba? Yun lang naman tayo. Maging mapayapa tayo magkakasama dito. Mga kapatid nating taga KOJC. Maraming salamat po sa pagtanggap sa Banateros at tuloy-tuloy lamang po natin. Ulitin ko paalala ko lamang po, tayo po ay magmahalan. Yan po ang turo ni Pastor Kibuloy, di ba? Mahalin natin ang ating kapwa, kahit ano pa po nangyayari, magmahalan lang tayo. Mahalin lang natin sila. Kapatid, mga kababayan, tandaan natin mo ito lalo na sa mga taga-KOJC. Ang Panginoong Hesus na matay, hindi lamang po para sa atin. Hindi lamang po sa bawat membro ng KOJC. Ang Panginoong Hesus na matay para sa bawat isa sa atin. Kasama po sila, kasama po ang bawat makasalanan sa mundo na ito. Kaya nga ang utos sa atin, mahalin natin. Kasi hindi naman ang kalaban natin dito, hindi sila. Ang kalaban po natin dito ay yung demonyong bumubulong ng kasamaan. Yun po ang kalaban natin, hindi tao. Sila ho tandaan ninyo ang Panginoon nagpapako sa krus, hindi lang para sa atin, para sa bawat isa sa atin. So dapat, mahalin natin sila. Minsan, natatanggap ko, naiintindihan ko, masakit. Di ba, masakit na tayo ay parang nakakaramdam ng pang-aapi, binabastos yung ating katedral, naiintindihan ko yun. Pero ano bang response ng Panginoon?
nung siya ay sinipa, sinaktan. Di ba naalala nyo, sinaksak pa siya nung isang kawal doon? Anong sabi ng Panginoon? Patawarin mo sila, hindi nila alam ang ginagawa nila. Yun po ang sinabi ng Lord, wala nang iba. So kaya nga yung mga unang convert noon, naalala nyo doon sa istorya, di ba? Yung mismo mga centurion. Ito po, mga kababayan natin, one day, yung binhi na itinanim sa kanila, na ano yun, binhi ng pagmamahal ni Kristo, tutubo din sa kanila po yun. So bawat isa sa atin, lesson po sa atin to, mahalin natin ang kapwa natin, hindi lamang sa salita, ngunit sa gawa. Maraming salamat po, ako po si Banat Bay. Asan daw, baba ako? Huwag na. Baka ano pa masabi ko eh. Sige po, nood na lang po tayo ng video ulit. Maraming Yung si HR ay talagang pautal-utal sa kanyang mga the way siya magsagot dito kaya Congressman Marcoleta kasi nga wala silang pakialam sa ginagawa ng kapulisan dyan sa KOJC. Kita naman natin sa mga videos mga kapartner yung police brutality. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.